There are seasons when life feels uncertain, when resources feel limited, and faith is tested in the waiting. In the Bible, God's people have walked this road before, from slavery to the wilderness, from wilderness to promise. In places of uncertainty, God was not absent. He was teaching them to trust in different seasons, between not enough, just enough, and more than enough. He was forming his covenant to his people. For 40 years, God sustained them. And even today, he sustains us still. So wherever this season finds you, you are not lacking. You are being led. Because he is always enough. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Nasa na kayo? Hindi. Okay. I-check ko lang kung ano para kita ko, balance wala na tayo. Sige. Pwede mo batiin yung katabi mo, sabihin mo magandang hapon sa iyo. Yan. Sabihin mo sa kabila, sabihin mo maganda ka sa hapon at sumainyo din. And thank you po sa, ayan, sorry. Nasa ikatlong yugto na po tayo ng ating serye na Always Enough. Sabihin po, Always Enough. At tinalakay po natin nung unang linggo about not enough o kakulangan. At ito pong topic na to, pinakita po na in time na nasa Egypt po sila, pinapaintindi ng Panginoon na kailangan po natin maging dependent sa Kanya. To complete dependency on God's during season of not enough in Egypt. And in week 2, pinag-usapan naman po natin yung sapat o yung enough. Cultivating contentment through the enough of daily manna. Siya nga naman, kasi nung time din po nito, na sapat yung ibinibigay ng Panginoong Diyos. Na hindi po sila magkakameron ng sobra-sobra kasi nga po, hindi mo pwedeng ipunin yung mana na dumadating. Kasi pagka inimbak mo yon, kinagabihan, kinabukasan, ito po ay masisira na or parang mabubulok, inuuhod. So, in time of enough, sinasabi din po dito ng Panginoon na matuto tayo na makontento. At ngayon naman po, pag-uusapan natin, more than enough. O yung tinatawag po na sobra-sobra. Tanong po, sino po dito may alam mo na ikaw ay nagkukulang? Ako lang? Nakatingin ko sa damit ko. Malapit na magkulang. Yan. Sabi kanina nung Pastor, huwag mo masyadong itaas yung mo, na parang kang si Winnie the Pooh, nalabas yung tiyan mo. Kulang na yung damit ko, parang gano'n. Enough. Yung sapat. Sino po dito, sapat lang, sapat na yung pang-araw-araw natin. Meron ba? O sino po dito may katabi ka, mukhang more than enough, sobra-sobra? Yon. O sino naman po dito, kahit anong sabihin ko, hindi mo talaga itatas sa kamay mo. Marami po. And I believe also that gusto po tayong turuan ng Panginoong Diyos sa bawat season na meron tayo. At inaanyahan ko po ang lahat ng tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at basahin po natin in Deuteronomy chapter 8 verse 11 to 20. In ASND version, basahin natin ang salita ng Panginoon. Verse 11, ingatan ninyong huwag makalimutan ng Panginoon, ang Panginoon na inyong Diyos, at huwag ninyong suwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, at kapag nakapagpatayo na kayo ng maayos na matitiran, at dumami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto, at mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo
magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, kung saan kayo inalipin, ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na iyon, pero binigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Doon sa disyerto, binigyan niya kayo ng mana, isang pagkain hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo at para subukin kayo upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong kalagayan. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Ngunit binabalaan ko kayo ngayon na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo. Kagaya ng pagwasak ng Panginoon sa mga bansa sa inyong harapan, lilipulin din niya kayo kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita. Pagpapaalala na ang tao ay hindi lang sa pagkain nabubuhay, bagkos sa bawat salita na nagmumula sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na tanggalin mo ang pagiging materialistic. Tanggalin mo, Panginoon, ang aming kaisipan na kaya naming mamuhay na nagsosolo. Bagkos, bigyan mo kami ng puso na maging dependent sa iyo, Panginoon. Na buong umaasa kami, Panginoon, na hindi namin kaya na wala sa piling mo. Dalangin namin na bigyan mo kami ng kaisipan na hindi makalimot, lalong-lalo na sa iyong mga inuutos, maging matatag sa oras ng mga temptasyon, at tunay na ikaw lang ang mamuno sa aming isipan, sa aming puso, at sa aming mga ginagawa. Pagpalain mo po ang bawat isa nandito. Dalangin namin ikaw na Diyos na banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. Sige po, magkikiupo po. Again, tanong ko po, sino po dito may katabing gustong yumaman? Sabihin mo, yayaman ka. Yan. Power. Open-minded ka ba? When we read this Bible o yung Deuteronomy 8, hindi po dito sinasabi na ang mananampalataya o ang mga Israelita ay hindi patungo dun sa pagyaman. Bagkos sinasaad po dito na in times of their need, in times of enough, patungo na po sila sa pagyaman. Kaya kung tayo po ay anak ng Diyos, sigurado po na tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Ang tanong po dito ay hindi kung tayo ay pagpapalain. Ang tanong po dito, handa na po ba tayo kung tayo ay kanyang pagpapalain? Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay binigyan puwang ng Panginoong Diyos na tayo daw po ay mapagpala. Kasi ito po'y nakabatay dun sa covenant ng Panginoong Diyos sa mga ninuno na sinasaad po dito, yung nabasa po natin kanina. At ito po ay nakapatuon kay Abraham. Kilala niyo po si Abraham? Si Father Abraham. Alam niyo ba si Abraham? Anong sabi po sa kanya? I will make your name great. I will bless you. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. So sinasaad po doon na gagawin ng Panginoong Diyos yung katapatan niya sa mga ninuno at ito ibibigay niya sa mga descendant ni Abraham. And in this time
and this moment, ito pong sinangrito, yung mga Israelita, ito po yung covenant na sinasabi ng Panginoon, o ito yung generation ni Abraham. That because of the generation of Abraham, o yung kanyang salinlahit, pagpapalain ang mga bansa. Kung titingnan po natin, nung binanggit po yung pangakong yun, o yung covenant na yun, wala pong anak pa si Abraham. At hindi pa rin niya po alam na magkakaanak siya. Pero idineklara sa Biblia na magiging, na siya, ang pangalan niya yung magiging tanyag at siya yung magiging pagpapala sa maraming bansa. And same thing today. God really want to bless us. Tanong ko po ulit, sino dito, you are in the season of not enough? You are in the season of enough, or you are in the season of more than enough. The question is not about kung pagpapalain tayo ng Diyos. If you are a son and daughter of God, there is assurance na pagpapalain ka. Ang tanong, kumusta yung puso natin kung handa ba tayo doon sa pagpapalang yun? Sino po dito mga magulang? Yan. Sino dito mga anak? Yung mga magulang nyo po, kung kayo mga anak, yung mga magulang nyo, kung anong gusto nyo, gustong ibigay ng magulang nyo. Tama? Mga magulang, tama ba? Kung yung anak mo ay nagsabi sa'yo, Mami, gusto ko ng isang magarang kotse. Bakit hindi? Sino dito bilang mga magulang, kung kaya mong ibigay, ibibigay mo ba? Pakitaas ang kamay na ibibigay mo. O yun, kita mo si Ate, tsaka si Kuya Noni, ha? Hindi, bilang magulang gusto na, at ang Diyos gusto rin po niyang gawin yon. Kung ibibigay mo yung kotse, kaso yung anak mo, 5 years old pa lang. Ibibigay mo ba? Hindi. Hindi handa. Kasi itong more than enough, delikado po itong sitwasyong ito. Bakit? Because meron yung mga Israelita po, makakalimutin. At hindi lang po makakalimutin, mayayabang din po. May kilala ba kayong makakalimutin na mayabang? Parang tayo yun di ba? Parang one time, yung anak ko, nagsusulat po akong ganyan, dumaan. Tapos sabi ko, anak, nasan yung aking nasan yung ballpen ko? Ikaw lang dumaan dito. Hindi ako, daddy. Ba't ba ako pinagbibintangan mo? Hindi nga, ikaw lang eh. Sabi nung anak ko, tinuturo yun nandito pala yung ballpen ko. Inahanap ko. Tumayo na ako. Hindi. Yan yun naman yung mga Israelita po dito ganoon. Pinapaulit-ulit in Deuteronomy, makikita natin pagka binasa po natin yan from verse 1 to 20, sinasaad dyan, remember, be careful, remember. Do you remember? Matandang kanta na pala yun. There's spiritual anchors we must plant into our hearts today. Sabi daw po, God want to bless us. But before God bless us, kailangan daw pong itanim natin ito sa ating mga puso. First point na meron po tayo, remember God. Remember God. Sa una pa lang, sa unang talata pa lang, nagbigay na ng babala si Abraham, si Moses. Ingatan ninyong huwag makalimutan ng Panginoon na inyong Diyos at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Nung ang mga Israelita po ay dumadaan sa kanilang taas o nung sila po ay alipin ng Ehipto, every time pong hinahagupit sila, every time may pinapagawa sa kanila, andun po yung pagtanging nila, Panginoon, tulungan nyo kami na makalaya. Even in the time na sila po ay nasa wilderness,
humihingi po sila ng tulong sa Panginoon na araw-araw ibigay mo yung aming mga pangangailangan. Kasi nga po, di ba yung mana? So, andali po nilang humingi sa Panginoon at kumonekta sa Panginoon. Parang tayo, malapit na ba ang katapusan? Sino dito yung mga magulang pagka malapit ng katapusan, nakapit na rin kayo kay Lord? Oh, may papayaran naman ako, internet, kuryente, lahat ng mga bill. When they were in the desert, they looked to the sky every morning for daily bread. But Moses knew when more than enough arrives, is spiritual amnesia set in. In verse 11, sabi po dito, ingatan ninyong huwag makalimutan ng Panginoon na inyong Diyos at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Sabi daw po dito, huwag kalimutan ng Panginoon. And remember the Lord. Yung makalimutan ng Panginoon, hindi po ito nalimutan nila ang Diyos. Pero ang nalimutan po nila ay sundin ang mga panuntunan o ang commandment ng Panginoong Diyos. In time of their needs, ang bilis nilang lumapit sa Diyos. Pero in time na andyan na yung sobra-sobra, nalimutan na nila ang Panginoong Diyos. Ibig pong sabihin, forgetting is being disobedient. Yung pagiging hindi nila pagsunod, ito po ay senyales na nilimutan nila ang Panginoong Diyos. It means, in the scripture, forgetting God is not a mental sleep of the mind where you just got too busy. It's a lifestyle sleep when you choose to ignore His standard. You don't forget God because your brain sleep. You forget God because your heart rebelled. Your lifestyle speak much louder than your memory. Nagkameron ng biglang amnesia. Nung una, nung nakakailangan, kapit lang ako kay Lord. Nung sapat lang, kapit lang ako kay Lord. Nung medyo sobra-sobra na, kapit lang sa bit. Hawak ko ang bit. Kasi meron ng temptasyon. Meron ng tukso. Nung una, ang daling sumunod kasi ito lang yung meron ka. Ay nung nagkameron ka ng option, magko-compromise ba ako o susunod ako sa Panginoong Diyos? Ito bang masarap na nasa ng laman, pag nanasa ng mata, itong kayabangan ba ang pipiliin ko o yung pagsunod sa Panginoon? Sinasaad dito na mas danger pa yung sobra-sobra dahil ito yung portion na nakakalimot tayo sa Panginoon. Kaya ibinalik kaagad ni Moses sila in verse 15 to 16. Na itong scripture na ito ay nagpapaliwanag, nagpapaunawa na pagpapatanggal ng kanilang amnesia. Verse 15, ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto sa mga makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na iyon, pero binibigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Doon sa disyerto, binigyan niya kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo at para subukin kayo upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong kalagayan. Inalaw po ng Panginoong Diyos na mapunta sila doon sa tinatawag na wilderness. Para matagpuan nila ang Panginoon sa oras ng kanilang pangangailangan,
sa oras na wala silang magawa at hindi nila ma-provide ang kanilang pangangailangan, para pag dumating na po yung sobra-sobra sila, andun pa rin po, nakasama nila ang Panginoon. In time of our need, dito po pinapalago ng Panginoong Diyos yung spiritual na meron po tayo. In time ng mga pagsubok ng buhay, dito po iminimit tayo ng Panginoon para mas maging matibay tayo at lumalim ang ating pananampalataya para pag dumating na po tayo, doon sa sobra-sobra tayo, alam po natin kung sino ang mas importante. At ito po ay ang ating Panginoon. Even David said, sabi ni David, better is one day on your course than 1,000 elsewhere. And sino dito kilala niyo si David? Si David? Yung kalaban yung naghati ng dagat? Hindi. Si David yung lumaban kay Goliath, di ba? Sa kanya na ang lahat. But again, sabi niya, kahit saan ako pumunta, kahit nakuha ko na ang lahat, mas masaya sa piling mo, Panginoon. And same thing to us, bakit inalaw ng Panginoong Diyos na tayo ay naandun sa wilderness? Sabi doon, mapalad ang mga taong dumadaan sa kawalan. Dahil natagpuan nila ang Panginoon. The wilderness was a classroom. God intentionally used the desert to strip away their self-reliance so they would learn that humanity does not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. The wilderness was not a punishment from God. It was a school of dependency. Di ba pag wala kang makapitan, sino yung lalapitan natin? Kaya po, kung tayo dumadaan sa pagsubok ng buhay, sino po dito dumadaan kayo sa pagsubok ng buhay? Yung iba hindi. Buti pa kayo. Di ba po? Di ba pagka dumadaan ka, Lord, bakit ako na lang lagi? Sila, tignan mo, sabi mo anak mo ako, ba't ako ganito lagi? You know what? Hindi dapat yung sabihin mo kay God. In times ng iyong pangangailangan, inalaw ni Lord John para mas makilala mo siya. Instead na sisihin siya, sabihin mo, Panginoon, maraming pong salamat, mas lalo tayong malapit. At dalangin ko, kung darating, nasasagutin mo yung aking panalangin, mas pipiliin pa rin kita kaysa dito sa sobra-sobra na. Comfort versus deep faith. When your hands are full of comfort, your faith naturally becomes shallow and lazy. Comfort creates a shallow faith. Crisis demands a deep faith. Pagka siya ka naman, pagka yung comfort nandyan na, meron ka ng kakainin pang araw-araw, hindi ka na problema sa bill mo, di ba? Yung lahat ng bill, kaya mong bayaran. Ang problemahin mo na lang, bill mo doon. Kasi meron ka na rin pangkain, di ba? Aray ko, huwag kayo mag-alala, tinamaan din ako. Pagka nandiyan na yung comfort, wala. Bakit tayo tinuruan ng Panginoon ng pagdadasal? Di ba yung tinuro yung ama namin? Ano sabi doon? Bigyan mo po kami ng aming kakanin araw-araw. Bakit kaya araw-araw? Hindi na lang sinabi, bigyan mo po kami ng aming kakanin ng 1 taon at 10 taon. Di ba? Pwede naman ganun yung prayer, no? Hindi, gusto kasi ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya lagi-lagi at maging dependent po tayo sa Kanya. Ang pagtawag po sa Panginoon, ang pagbabasa po ng Biblia, ito po yung nais ng Diyos sa atin.
Sige, isipin natin, ilang beses ka magdasal sa isang araw? 3? Kakain sa umaga, kakain sa tanghalian, kakain sa hapon. Pagka ganun po, hindi po tayo dependent. Ang dependent po yan, in everything we do, we must ask the Lord. Sino po dito pagka nagplano ka, nauna yung plano mo bago mo isangguni sa Kanya? Natural po sa tao yan. Sabihin mo, may memory gap na rin ako. Yung memory gap na yun, memory gap spiritually. God's want us to grow deeper in our relationship to Him. God's want us na yung faith na meron po tayo, hindi lang po yung faith natin, every time may pangangailangan tayo, lumalapit po tayo sa Kanya. But nais ng Diyos, nangangailangan tayo, sobra-sobra tayo, or enough tayo, gusto niya, lumalapit tayo sa Kanya. God uses the dry desert to grow the deepest roots. If you forget God on the desert, you will lose your soul in the land of abundance. Sa oras po ng pangangailangan natin, ngayon pa lang po, enjoy na natin si Lord. Sino dito nagdadasal ka ng partner? O sige, wag mo na yung taas ang kamay mo, baka makita ka nung... Yung pagka naglakad ka, gusto mo holding hands, gumaya ka na. Kinapitan mo yung kamay mo, yun na lang holding hands mo. Maniwala po kayo, kahit makita mo na yung the one na yon, kulang pa rin po tayo. Kahit makita mo na yung sobra-sobrang kayamanan na meron ka, sasabihin mo, kulang ka pa rin po. Bakit? Isa lang po yung pwede magkontento sa atin. At ito po ang Panginoong Diyos. It will not satisfy us. Wala pong pwede mag-satisfy sa atin. Yung mundo po, sabi sa yung ginagawa ng mundo, hindi po yung magsasatisfy ng tao. Bakit? We are designed, yung katawan natin po ay dinesign ng Panginoong Diyos dito sa mundong ibaway, pero tayo po talaga ay design ng Panginoon sa langit po. Remember the Lord. Huwag po nating kalimutan ang Panginoong Diyos. Wag po tayo magkameron ng amnesia, ba't patuloy po natin saliksikin ang kanyang salita at sundin po natin ang kanyang salita. Second point, do not be proud. In verse 12, kapag nakakain na kayo, nangabusog, at nakapagtayo na kayo ng maayos na titirhan, at dumami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto, mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Sabi po dito, huwag kayong magyayabang, huwag kayong lilimot sa Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Pag dumating na daw po yung sobrang dami mong kayamanan. Sinabi po dito, sabi dito, kapag nakakain na kayo, sino po dito nakakain na kayo? At nangabusog. At kapag nakapagpatayo na kayo ng maayos na matitirhan, at dumami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto, at mga ari-arian, God's intention to us is to bless us. But hindi niya po nais na tayo'y magyabang at makalimot sa Panginoong Diyos. Ang kayabangan ay side effect ng sobra-sobra. Pride is the ultimate side effect of more than enough. When we experience overflow, we easily succumb to the great modern delusion.
Ano po yung modern delusion? Ito po yun in verse 17. Baka sabihin ninyo ang inyong mga sarili, sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pag sobra-sobra na daw po yun, nakakalimutan natin ang Panginoong Diyos. Ang nagbibigay at nagsusupply ng ating mga pangangailangan. Sino po dito may katabi, alam mong ginawa ka sa pamamagitan ng Panginoong Diyos? Pakitaas nga po ng kamay. Yan. Sino po dito magsasabi ka na alam mo na ginawa ka sa unggoy? Ah, may lahi kang unggoy? Hindi. We know that galing po tayo sa Diyos. Pero anong tinuturo ng mundo? Yung tayo po ay mamuhay na solo lamang. Balik ulit tayo sa panalangin. Sino po dito kaya mong lumipas ang maghapon na hindi ka nagdadasal? Kaya mo? Siguro pagka may time ka, magbabasa ka ng Bible, di ba? Tama naman. Pero anong tinuturo ng mundo? When you do the social media, kaya mong sino po dito kaya 3 oras na nakatuto ka lang? Anak, maghugas ka na ng pinggan. O sige, mami. May kakilala nga po ako, nag-exercise daw 2 oras. Boy, galing naman nun. Naririnig nung asawa. Ayun pala tulog. Sabi nung video, 1, 2, 3. Pwede di ba? Ito yung design ng mundo, makalimot tayo sa Diyos. Mamuhay tayo ng nag-iisa. Pero ano po sabi sa Biblia? Ang tao ay hindi mamumuhay ng sarili lamang. We need God. We need the help of the Lord. The self-made lie. Our world loves to say, I did this all on my own. When we get nice house or good job, we brag about our own hard work, but that is a lie. Everything is a gift. Your talent, sino po dito may katabi kayong talentado? Talentada? God gave it to us. Your brain, God made it. Even our heartbeat right now is a gift from heaven. God did not create your own skills. Taking the credit for the success is like stealing a trophy belongs to someone else. Stay humble and say, this is not my trophy. This is God's gift. Kaya yung kantang sino po dito, alam niyo yung kanta ni Frank Sinatra? And now the end is near. I saw a face, the final curtain. Ay, hindi ko na alam. Yung paborito ko, yung yung huli na, I did it my way. Yung I did it my way, di ba? Pagka daw po kinanta yun sa, nagkakameron doon ng barilan. Alam mo yung tao, parang, ang bilis makalimot. Na nung wala pa, nagdadasal lagi sa Panginoon, Lord, i-provide mo yung pangangailangan ko. Lord, hindi ko to kaya. Pero nandyan na, ang sabi niya, ito'y dahil sa dugo at pawis ko. But be careful. Every time na sasabihin mo, Lord, ito'y dahil sa aking ginawa, ito'y dahil sa dugo't pawis ko. Mag-ingat ka, baka bukas hindi ka napawisan. Wala nang dugong dumadaloy sa iyo. Remember yung mayaman? Sabi doon, ako'y magpapatayo ng mga kamalig. Pupunuin ko ito. At pagka napuno ko na to, ako'y mag-e-enjoy at magre-relax. Ang sabi ng Panginoon, isa kang hangal. Bukas ay kukunin ko na
ang iyong buhay. Sabi po dito, do not be proud. Maging humble tayo, magpasalamat tayo sa ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. He is the source of everything we had. Sino dito na-appreciate mo yung kagandahan at kagwapuhan ng katabi mo? Di ba? Na-appreciate nyo kanina yung talent. Na-appreciate nyo yung mga magagandang boses dito. Nung ako kumakanta, parang ayaw nyo eh. Pero kanina, di ba? May mga talent, may mga boses. But that is coming from the Lord. The calling, kung nasaan po tayo ngayon, yes, maaari, naghirap tayo, ginalingan natin, nag-aral tayo mabuti, then kaya may profession na meron po kayo ngayon. Pero sino dito, nung bata kayo, hindi naman yun ang gusto mong profession, ano? Sino dito, sabi mo nung bata ka, gusto mong maging doktor, yon. Gusto kong maging nurse, gusto kong maging pulis. Pero ngayon, ano yung trabaho mo? Hindi ka ba natutuwa na dahil nandiyan ka at ang Diyos ang naglagay sa'yo kung nasan ka ngayon? Palakpakan po natin ang Panginoon. It's not our might, it's not our power, but it is Him who put us there. Yung nakakita na po ba kayo ng turtle o yung tawag sa turtle? Pagong na nasa isang bakod, sa taas ng bakod. Sabi daw po, hindi makakarating yung turtle dun sa bakod na yon, sa taas ng bakod, kung walang naglagay. Same thing to us. Thank you, Lord. May talent ako, may giftings ako, pero ito ay nagmula sa Panginoon. Remove the lies na because of us, but put always that it is because of the Lord. Pagka hindi po binuksan ng Diyos yung door, hindi po magkakaigihan. Pero pagka sinaraduhan ng Panginoong Diyos, wala na pong pwedeng makapagsara niyan. At pag binuksan po ng Panginoong Diyos yan, pagka nakasarado po yan, sinaraduhan ng Panginoon, walang sino man pwedeng magbukas. At pag binuksan ng Panginoon, walang sino man ang pwedeng magsara. Sinasaad po dito na hindi tayo pwedeng magyabang sa Diyos dahil kailangan natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Last, remember God's covenant, faithfulness, and purpose. Hindi po question na kung yayaman tayo. Pero tandaan po natin na ito ay pangako ng Diyos sa atin. Sabi po dito, pero alalahanin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na siyang nagbibigay sa inyo ng kakayahan maging mayaman. Again, siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan maging mayaman. Sino po dito, mayaman ka? Sige. Sino dito alam mo, magiging mayaman ka? Sabi sa word, di ba? Pero alalahanin nyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno. Katulad ng ginawa niya ngayon. Tandaan po natin sa ating pagyaman, ito'y nakaangkla doon sa kanyang katapatan sa ating mga ninuno. And we talk about Abraham. Ano yung promise ng Panginoon kay Abraham? I will make your name great. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. So ito po, yung pagyaman natin ay nakaangkla doon sa katapatan ng Panginoong Diyos o sa kanyang covenant kay Abraham. That your name, that God will make your name great. Magiging tanyag ka. Sabi mo, magiging tanyag ako. Pagpapalain ako ng Diyos. Bakit? Kasi gusto niya na tayo ay maging pagpapala. Yes, yayaman tayo, pero hindi niya lang po tayo payayamanin para lang sa pangsarili natin. Meron po itong layunin.
Bakit po nagkameron ng anak na miracle son, si Abraham at si Sarah? Bakit inilabas si Isaac? Because dito magmumula yung magiging pagpapala ng bayan. And give us assurance na pagpapalain tayo ng Panginoong Diyos. Masaya ka ba na pagpapalain ka ng Panginoong Diyos? Palakpakan, Lord, thank you. Sino dito, nire-receive mo na pagpapalain ka ng Diyos? And make it, a declaration, Lord, pagpalain mo ako para ako ay maging pagpapala. Ang source ng lahat, ang Panginoong Diyos. Binibigyan niya tayo ng kalakasan, binibigyan niya tayo ng strength para tayo ay mag-produce ng kayamanan. Talent, idea. Natutuwa ka ba dahil hindi kayo magkamukha ng katabi mo? Magkaiba kayo? O parang magkamukha kayo, ay magnanay pala kayo, ano? Di ba? Bakit magkaiba? Bakit, ito, sa mag-asawa, bakit magkaiba ang mag-asawa? It is God design na magkaiba talaga ang mag-asawa para magtulungan. Ba't napapunta na ako sa mag-asawa? Pero ibalik tayo sa purpose. Yung pagpapala ng Diyos ay hindi lang para maging warehouse tayo na ipunin natin sa atin. But ang nais ng Diyos, tayo ay maging pipeline. Ganito po yun. Binibigyan po tayo, God purpose of overflow. God never gives you more than enough just to buy luxury items or live comfortable, selfish life. The Bible says He gives you the wealth to build His kingdom. God blesses you so you can be a pipeline that passes blessing along, not a warehouse that hoards them. Proverbs 11:25 promises that generous person will prosper. Whoever represses other will be repressed. God did not give you a surplus to increase your standard of living. He gave it to increase your standard of giving. It means, kung tayo po ay pinagpapala ng Panginoong Diyos, ang nais niya ay tayo ay maging pagpapala. Kaya hindi daw po tayo warehouse. Yung warehouse po kasi, pag na-receive mo yung blessing na meron ka, itinatabi mo na lang po ito doon sa sarili mo or warehouse. But God designed us to be a pipeline. Look at this. Paano ka pa makaka-receive? Akala mo ito na yung bless. Pagka hindi mo ito pinakawalan, paano ka na makare-receive? Hindi, akin na to, Lord. Akin to eh. Ba't ko ibibigay ito sa iba? Dugo at pawis ko to. Pero kung alam mo na ito'y galing sa Diyos, Trevor, Kuya Mark, one hand is open to receive from God, and the other hand is open to give others. As the money goes through, there will always be plenty for you. Again, one hand is open to receive from God. Thank you, Lord. And the other hand is open to give to others. As the blessing goes through, there will always be plenty for you. Kung daw po bukas ang ating kamay na tumanggap at magbigay, lagi daw pong may pagpapala na magmumula sa Panginoon Diyos at ibibigay po sa atin. Sige, palakpakan po natin, Panginoon. So tanong, handa ka ba maging pipeline ng Panginoon? Handa ba yung puso natin na hindi tayo maging, handa ba yung puso natin na tayo ay maging dahiluyan ng pagpapala ng Panginoong Diyos?
Kasi kung tayo daw po ay makakalimot, ito daw po yung mangyayari sa atin. As I end in verse 19, ito po yung pwedeng mangyari sa atin. Ngunit binabalaan ko kayo ngayon na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo. Kaya nga sabi, you cannot serve two master. Hindi ka pwedeng mag-serve ng dalawa. Hindi ka pwedeng magsilbi sa pera at magsilbi sa Panginoon. We need to choose one. And it's a question to our heart, saan ba tayo? Kung tayo ay nilikha ng Panginoong Diyos, kung tayo pinagpala ng Panginoong Diyos, gusto niya tayong maging solo para sa Kanya. Ngunit binabalaan ko kayo ngayon kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo. Kaya kagaya ng pagwasak ng Panginoon sa mga bansa sa inyong harapan, lilipulin din niya kayo kung hindi kayo susunod sa Panginoon. As we wrap up this Always Enough series, pwede tayong humarap sa mirror at sabihin natin, Lord, handa ako. Pwede mong tanongin, Lord, handa ba ako dun sa pagpapayaman mo sa akin? Either you are willing to be a pipeline or a warehouse. Let us pray. Lord, thank you for the day. Thank you, God, for your message that truly you are a God who is in us. We pray, God, that every time we analyze na kami ay nagiging arrogant, na dumadating kami sa punto, Panginoon, na kami, na yung layunin namin o yung nais namin ang nasusunod at hindi ikaw, turuan mo kaming maalala ang mga mabubuti mong ginawa sa amin, lalo na nung time na kami ay nangangailangan. Lord, dalangin namin in time of our wilderness, kung ikaw ay aming natagpuan, kung ikaw ay aming naranasan, dalangin namin na hindi ka rin namin makakalimutan at patuloy ka naming sasaliksikin sa oras ng aming kayamanan. I believe, Lord, today that you want to bless your people. And if you are that person na sinasabi mo, Lord, kulang ako, are you willing to receive the blessing of the Lord? If you are that person, I want to pray for you. Lord, thank you. Thank you for your word that truly your plan is to prosper us. Your plan is not to harm us, but to give us hope for the future. And I pray, God, ipakita mo sa kanya ang iyong kapangyarihan na tunay na ikaw ang Diyos na nagpro-provide. Kung ang mga ibon ay nakakakain, sino pa kami na iyong mga anak? Lord, thank you, God, that we pray that to those people who are in need, they will understand na magtiwala sila sa iyo, Panginoon Diyos. Like in time of wilderness, na sa oras ng pangangailangan nila, Panginoon, hindi mo inaantay na sila ay magutom, but ibinibigay mo na yung pangangailangan nila. Thank you, Lord, for those people who are in it today. Yes, you are a God of blessing.
But these people will not worship the blessing, but they worship the blesser. More than the material things, Lord, I pray na hindi lang ito ang i-provide mo, pero yung spiritual na magtiwala sila sa iyo ay nandun, Panginoong Diyos. Lord, also to the people who are in enough, sakto lang, Panginoon. Padalangin ko, Panginoon, that they will appreciate yung mga bagay na ibinigay mo sa kanila. Matuto silang mag-ingat, matuto silang magbungkal, matuto sila, Panginoon, na pangalagaan yung binibigay mo sa kanila. And I believe that in the enough time, in the time, Lord, ng pangangailangan, this is a preparation for the more than enough. Lord, thank you that it's you, Lord, who will bless your people. Can we all stand up? Bago po tayo matapos, pwede ba natin tanungin yung ating puso? Tayo po ba yung mananampalataya na nais nating sumunod sa kanyang mga alituntunin or sa kanyang commandments? And we look the 10 commandments. If there's area na atin pong nalilimutan ang Panginoong Diyos, pwede po ba nating ihingi ng tawad sa Kanya? I don't know what it is. Or kung meron po tayong nagagawang mali sa paningin ng Panginoong Diyos, I believe it is a time and moment to ask for forgiveness. If you're that person na may bagay ka na nagagawang mali sa kanyang mga mata, I want, and even me, I am here to ask for forgiveness to the Lord. I will give you 1 minute to take time to pray, repent, and ask forgiveness for the Lord. Let us pray. Lord, ikaw ang Diyos na nakakakita. Sa inyo, Panginoon, wala kaming lihim. Alam mo, Lord, ang laman ng aming mga puso. Alam mo, Lord, ang laman ng aming mga isipan. Lord, we want that we will not forget you. That we will remember you. We will remember your commandments. And we want to follow you for the rest of our life. You said, Lord, that the greatest commandment is to love you with all our heart, with all our minds, with all our soul. That's why, Lord, we pray that where your heart is, there will be our heart also. Ano man yung iyong layunin, ito rin yung maging layunin namin. Ano man ang iyong puso, ito rin ang aming puso. You want us to be a pipeline, hindi madali, Panginoon. When it talks about finances, but Lord, thank you for giving us opportunity to hear your message. As a recipient of your love, we also want to be someone to give your love to the people who are in it. So Lord, align our heart. I believe God is telling us that this is the moment that He wants to align our heart into His will. Let's worship the Lord. Pwede po ba tayo mag-worship sa Panginoon?